Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang dalawang finals appearances in just 4 years span. Ang star player ng Miami Heat, Jimmy Butler, ay posibleng patungo na nga sa trade. Eligible na nga si Butler ng contract extension at humihingi ito ng 2 years, 113 million contract extension. Ganun ba man, ayon sa mga reports ay hindi handa ang Miami Heat na bigyan siya nito dahil injury prone na nga siya at 35 years old na siya by the start of next season. Ganun ba man ay may 1-year contract pa nga siya na natitira sa Heat kung saan inaasahan na iti-trade na siya nito kapag hindi sila nagkasundo sa contract extension upang may makabalik din sa Miami Heat at hindi lang ito aalis ng walang kapalit sa free agency after next season. Ngunit hindi lang nga sa palagay ng Heat overpaid si Butler bagkus hindi nila nagugustuhan ang mga galaw nito lately. Madami nga na-off sa mga hairstyle ni Butler tuwing media day at ginagawang mockery umano nito ang Miami Heat culture. Habang si Pat Riley ay sinabihan din si Butler na manahimik matapos sa mga trash talk sa Knicks at Celtics habang injured nito. So may friction na nga talaga. Bukod na lang nga sa injury history ni Butler at kanyang edad, may mga hindi talaga pagkakasunduan ng front office ng Miami Heat kay Jimmy Buckets. So asahan na may trade na magaganap posibleng ngayong off-season, pwedeng sa draft day o kaya naman kapag ongoing na ang season bago sumapit ang trade deadline. Ngunit kung may trade man nga na magaganap ay gusto itong mangyari ng Miami Heat as soon as possible upang makasali sa training camp ang mga bagong players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Klay Thompson. Last year pa lang nga during the season ay pwede nang makatanggap ng contract extension si Klay mula sa Warriors. Ganun pa man ay 2 years, 48 million lamang ang willing ibigay ng Warriors sa kanya. At ang gusto nga ni Klay ay 4 years max contract at diretso retirement na nga ito kung sakali. Hindi handa ang Warriors na gawin ito at gusto nilang patunayan muna ito ni Klay sa regular season na deserving talaga siya. Well, matapos nga ang very inconsistent performance sa regular season at ang 0 of 10 shooting sa field na stat line sa elimination game sa play-in tournament, mukhang decided na nga ang Warriors na hindi talaga nila bibigyan ng offer na gusto niya ang sharpshooter. Ayon sa mga reports ay walang offer ang Warriors at hindi ito nag-uusap at ang kampo ni Klay Thompson sa ngayon. Inaasahan na ang pag-alis si Klay Thompson sa free agency. Hindi nga expected ang Warriors na maghabol sa kanya at tapatan ang offer ng ibang teams. Expected na makakatanggap si Klay ng max contract offer sa free agency at ang sa Warriors nga ay kung gusto ni Klay na bumalik sa kanila ay nakahanda ang kanilang 2 years 48 million contract at hindi sila willing na tanggapin ang gusto ni Klay na kontrata na tulad kay Jrue Holiday na 4 years 135 million dollars. Ayon din sa balita ni Anthony Slater ay gusto umano ni Klay Thompson ng panibagong simula matapos ang matinding pambabatikos na natatanggap niya sa mga fans. So matapos ang 4 na championship, ang maraming record at 6 na finals appearances, mukhang dito na nga magtatapos ang panahon ni Klay Thompson sa Warriors at opisyal na magkakahiwalay ang Splash Brothers. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?